Samantala, update po tayo sa lagay ng mga OFW sa Taiwan matapos nga po ang magnitude 7.5 na lindol doon. Kasama po natin ngayon si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Yusek Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga, Ms. Connie. Sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga po. Ano po ang report sa atin ng MECO? No? Kamusta ho yung ating mga kababayan kaya dyan sa Taiwan matapos nga po itong 7.5 na magnitude na lindol doon? Yes, in coordination with Chair Rebelio and the MECO and our labor representatives on the ground, yun nga, 7:58 ng umaga kanina tumama yung lindol at nagkaroon ng lindol at 7.2 magnitude. Hualien County, tama yung ulat ninyo, ang malubhang tinamaan. Meron pa mga ibang counties na karating or sa buong Taiwan, actually apektado, naramdaman yung lindol. But may mga identified din na meron ding intensity level na nadanas yung ating mga OFWs, pero hindi kasi tindi ng Hualien. Ang Hualien meron mga 1,400 OFWs and the report is that we have no reported injuries. May mga damage to properties and buildings, and thus far ang report is no reported injuries or fatalities ng ating mga OFWs, and we're praying very hard it stays that way, and we're also praying very hard for the other nationalities na apektado nitong lindol. Opo, At ang pagkakaalam ho natin, meron hong 150,000 na mga Pilipino ngayon na nasa Taiwan. Nadagdagan pa ho ba yan o yan na po yung bilang? Yes. Yan na yung bilang in terms of yung mga total number of OFWs. I see. Of course, the most populated areas would be the Taipei, up north area, and Kaohsiung down south, as you reported. Etong Hualien ay nasa bandang gitnang silangan, no? Central portion, eastern seaboard. It's a coastal area, kaya may mga tsunami warnings, but nevertheless, yun nga, tayo nananalangin na walang mauulat na apektado, nasawi o nasaktan na Pilipino. Okay, pero sir, lilinawin ko lamang kasi sa aming interview kanina sa MECO, ang sabi po nila sa Hualien, meron hong 5,000 na mga OFW tayo doon. Tama ho ba kasi parang ang nabanggit ninyo 1,500? 1,400. Siguro may mga karating counties kasi. Yes. Yilan County and yung Tatong County and Nandu County, meron ding mga higit kumulang, mga tig 1,000, mahigit 1,000 doon sa mga lugar na yon. Kaya siguro ang figures ay 5,000 kasi kinonsider yung karatig ng mga counties. But Hualien itself, mga 1,411. Of course, meron pa mga Pilipino na not necessarily OFWs, right? Kaya ang total number actually is 159,000. I see, okay. Taiwan, not including the non-OFWs, 150,000. I see, opo. Pero dun sa mga building po na na-trap, may mga na-trap din ho kasi daw no? Wala ho din naman tayong reported case na may mga na-trap po tayo mga kababayan doon. Sabi nyo lang kasi wala pa naman tayong reported case na mga nasaktan o kaya ho namatay. Ang ating labor representatives in partnership with the MECO are in full coordination with the Filipino community leaders and OFWs on the ground, OFW groups on the ground. At thus far, walang reported na malubhang na apektuhan, na trap, and we're praying very hard that it stays that way. But of course, having said that, we're also in coordination with the authorities on the ground patungkol sa pagmamonitor ng mga sagip nila o yung mga ongoing rescue efforts. I see. Saan po maaaring humingi ng tulong o agarang assistance kaya yung ating mga kababayan dyan sa Taiwan, sir? Yes, meron tayong hotline, yung that will be shared by Administrator Arnel Ignacio and the OWA, yung 1348 hotline, +632 kung mula sa Taiwan, 1348. So, tumulog lang po doon. At syempre, yung ating labor representatives on the ground ay nandoon din sa yung social media pages. Sa pagkakaalam namin ay
Meron pa rin social media na gumagana, kaya pwede rin dumulog sa ating social media pages, web pages ng ating labor representatives doon. Alright. Marami pong salamat at patuloy po kami makikibalita sa inyo po dyan. Maraming salamat. God bless. Yan po naman si DMW OIC USEC Hans Leo Kakdak. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.